So ngayon po, ayaw po natin na patuloy po natin sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang buhay at banal na salita. Makibukas po kayo sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 55, parang Espanyol 55 hanggang 58. Okay? Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay igalang po natin ang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 hanggang 58. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapapagal para sa Kanya. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo. Okay? So, ulitin ko po ang kapangyarihan ng kamatayan, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Last week pala yung kamatayan, yung the cross. Okay? So, ngayon po ay muling pagkabuhay. So, marami po ang nagsasabi at naniniwala na kung saan, totoo ba na si Kristo ay muling nabuhay? Marami po ang nagpapasubali na kung saan pinapasinungalingan nila na hindi muling nabuhay si Kristo. May mga nagsasabi na ninakaw lang daw yung kanyang labi nung panahong iyon. At ito rin po ay sinabi ng mga Pariseo at Skriba noong panahong iyon. At ito po ay iniutos nila sa mga Romanong sundalo na huwag nilang sabihin na nabuhay na muli si Kristo. Sapagkat mismo ang mga Romanong sundalo ang nakasaksi na talagang wala kang makikita doon. At talagang nayanig nung panahong iyon ang kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo, at yung lugar na kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po kayang iikot ng isang tao yung batong nakaharang doon. Kaya po imposible na madali po nilang manakaw, at sa dami po ng mga sundalong nagbabantay doon, hindi kayang nakawin. Kaya nga po, meron po tayong ilang katibayan na talagang 3K na makikita po natin sa ating binasa na 3 katibayan na tayo po ay muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Unang katibayan, unang K, kaligtasan. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang buhay at muling pagkabuhay kung hindi nabuhay na mabuli siya. Amen po ba? Kaya nga, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, tayo po ay naligtas. Kaya lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Saan po tayo niligtas ng Diyos? Niligtas tayo sa kapahamakan. Sabi ng John 3:16,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa libutan na sino mang sumampalataya ay hindi na mapahamak. Kaya nga po dito, yung kaligtasan ito sa pamamagitan ni Kristo na muling nabuhay, katibayan po yan na ikaw at ako ay merong kaligtasan. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, ligtas ka na. Maliwanag ang Biblia na sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan sa krus, at sinasabi rin ng Roma 10, talatang 9 hanggang 10, sinasabi doon, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, at nananalig ka ng buong puso, sabi po doon, dalawang bagay. Una, naliligtas at napapatawad. Kaya yung kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay maliwanag. Matibay ang ebidensya. Ligtas po tayo. Pangalawa, na katibayan na kung saan makikita po natin sa banal na kasulatan, kautusan sa lumang tipan. Walang iba kundi yung Ebanghelyo. Sa verse 3 hanggang verse 4 ay sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Sabi niya rito, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Noong unang panahon, ang kanilang pinag-aaralang Biblia ay lumang tipan. Amen po ba? Sa lumang tipan, ang binabasa ng mga apostol noong unang panahon. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Saan natin makikita yan? Isaiah 53. Maliwanag ang lumang tipan na nagsabi na si Kristo ay ipapako sa krus ng Kalbaryo, mamamatay, at lahat ng mga kikilala sa Kanya ay merong kaligtasan. Kaya nga maliwanag sa banal na kasulatan na si Kristo ay mamamatay at muling mabubuhay. Kaya dito, sabi pa rito sa verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Sa lumang tipan ay binanggit po ang hulang ito na siya ay mamamatay at sa ikatlong araw siya muling mabubuhay. Kaya nga, ito po yung katibayan. Meron pong banal na salita. Kaya sinasabi po ng Romans chapter 15 verse 4 na naisulat ang kasulatan. Ano po yan? Sige po, tingnan pakita natin. Romans chapter 15. Ano bang naisulat doon ay sinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. So meron tayong pag-asa mula sa kasulatan na nagpapatibay na si Kristo ay muling nabuhay. Amen po ba? Kaya yung sinabi ni Kristo, ako ang buhay at muling pagkabuhay, ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sa pamamagitan ng kasulatan, tayo po'y nagkakaroon ng parang napanood ko no? Pag-asa sinabi niyo, sasabihin ko sana pagtitiwala. Totoo po yan, pag-asa. Pag-asa. Maliwanag ang Biblia. Kaya matibay na binigyan ng katibayan. So, unang katibayan, 3K, kaligtasan. Pangalawa, kautusan sa lumang tipan. Walang iba kundi yung Ebanghelyo. At pangatlo, mga kalipunan ng mga tao na kung saan
Sila po yung sumaksi na si Kristo ay muling nabuhay. Tingnan po natin, dito po sa ating binasa, sa 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 5 hanggang verse 10. Tingnan po ninyo, ito po yung mga taong nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga, merong katibayan. Hindi po pwedeng sabi-sabi lang na siya'y muling nabuhay. Meron pong mga nakasaksi, kaya meron pong kalipunan ng mga saksi. Hindi po mga saksi ni Jehovah, kundi ito po ay mga saksi na talagang nakakita na si Kristo talaga ay muling nabuhay. Sa verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Nakunin niyo, sa verse 8, sa kahuli-huli nagpakita rin siya sa akin, si Apostol Pablo po yan. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon, sapagkat ako pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat-dapat tawagin isang apostol, sapagkat tinusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Sa Matthew ay unang-unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang mga babae. Sila po ang unang-unang nagpahayag ng Ebanghelyo na si Jesus ay muling nabuhay. Yung mga, nakita niyo po yung nagbuhos ng pabango kay Kristo, nagpunas ng buhok niya. Siya po ang unang-unang nagpahayag kila Apostol Pedro. Saka nagpakita kila Apostol Pedro ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, sige, pupunta ako sa Galilea, sabihin mo sa mga kapatid, sabi niya. Kaya ito po ay katibayan ng mga kalipunan ng mga saksi na talagang totoong si Kristo ay muling nabuhay. At walang sino man ang pwedeng magpasinungaling nito. Ang nagpasinungaling lang ito nung unang panahon ay ang mga Pariseo at Scriba. Kasi sila po yung nagpapatay kay Kristo. Kung matatandaan niyo po na sinabi ni Kristo, sabi niya, yung templong ito, gibayin niyo ang templong ito at itatayo po ito ng 3 araw. Nagulat yung mga sabi ng mga Pariseo at Scriba, grabe, taon namin tinayo ito, tapos ikaw kaya mong itayo ng 3 araw. So, tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo ay yung kanyang katawan. Na kung saan mamamatay siya at sa 3 araw siya'y muling mabubuhay. So, kaya nga po dito, meron na po tayong katibayan na talagang si Kristo po ay muling nabuhay. Ano po yung 3 katibayan? 3 K. Kautusan sa lumang tipan, ang Ebanghelyo at kalipunan ng mga saksi. Ngayon po ay tingnan po natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ano po yung kanyang kapangyarihan? Na kung saan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nilupig niya ang 3 K na ito. Puro K po tayo. Para mas madaling matandaan. K, K, K. Kilusang kataas-taasan. Okay. Una, na kung saan nilupig ng ating Panginoon ay yung kasalanan. Nang ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, sabi po rito sa verse 22 ng 1 Corinthians 15. Hindi po tayo lalayo sa 1 Corinthians chapter 15. Dito po tayo.
Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Tingnan po ninyo yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Lahat po tayo na kung saan mula kay Adan, na siyang pinagmulan po natin. Amin po ba? Na nagkasala noong nilabag niya ang kautusan ng ating Diyos na hindi niya sinunod, huwag mong kainin ang isang ito. So lahat ay binigyang pahintulot ng Diyos at yung kaisa-isa na hindi niya dapat galawin, ito po ay nalabag. Kaya nga dahil doon, nagkaroon po ng kasalanan ang lahi ng tao. Ibig sabihin niyan, dumating yung tinatawag na kasalanan. So lahat po tayo ay nagmana ng kasalanan na kung saan tayo pong lahat ay nawalay sa harapan ng Diyos. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit sinong tao, hindi umabot doon sa kanyang pamantayan sapagkat ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay walang kasalanan. Kaya nga, hindi tayo nakaabot sa kalwalatian ng Diyos dahil sa kanyang kabanalan. Subalit, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi po rito, tayo po ay napawalang sala sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan po ninyo, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Alam niyo po ba bakit sinabi ng Apostol Pablo na mabubuhay? Lahat po tayo ay patay sa kasalanan. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, pakita po natin, na kahit na noong tayo'y patay pa sa kasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Ayun po, makasalanan pa. Ibig sabihin tayo po ay patay. Yung espiritu natin, na kung saan nung una ay buhay po yan. Dahil meron pong kaugnayan pa sa Diyos. Pero nung magsimulang magkasala, si Adan, nahiwalay na po ang tao sa Diyos. Kaya nga po yung access natin na dapat malaya natin nakakausap ang Diyos Nung unang panahon, talagang malaya nating maririnig yung boses niya. Hindi ka matatakot. Wala kang kahit anumang takot. Pero nung magsimulang magkasala sila Eva at Adan, natakot po sila. Nagtatago na sila nung tinahanap sila ng Diyos. Meron ng takot sa puso. Kasi bakit? Yung taong merong kasalanan, merong takot sa puso. Pero yung taong napawalang sala, yung taong naranasan yung dakilang pag-ibig ng Diyos, yung kasalanan, sabi nga, love covers all sin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng kasalanan po natin noon, ngayon, at sa darating na panahon, sabi ko nga doon sa turo ko nung Friday, tayo po ay declared righteous na Tama po ba? Yung mga nakapakinig nung Friday, we are declared righteous sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tayo po ay matuwid na. Pinatuwid na tayo ng Panginoon. Pero meron lang po tayong kailangang gawin. On our effort, sa tulong ng Espiritu Santo, tayo po ay magpatuloy sa righteousness ng Diyos. Amen po ba? Kaya ito pong ginagawa nating pag-una sa kalooban ng Panginoon sa paghahari ng Diyos. Sabi po ng Matthew 6:33, ito po yung proseso natin. Na kapag tayo po ay patuloy na hinahanap natin ang Diyos, when we seek God first in our life, pinaghahari natin ang Diyos, hinahayaan natin ang Diyos ang manguna, hinahayaan natin ang Diyos ang maghari sa atin, sa isip, sa salita, at maging sa gawa. Yung paghahari ng Diyos, makikita po ninyo, pati yung katuwiran ng Diyos ay lalong nagmamanifest sa buhay po natin. Subukan ninyong huwag hanapin ang Diyos.
Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Huwag kang umattend ng Sunday service, Sunday worship. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Wala kang hindi mo iisipin ng Diyos. Kasi wala sa isip mo paghariin mo siya. Yung po yung effort natin na dapat natin hayaan na hanapin ng Diyos. Kaya ang salita ng Panginoon, yan po yung nagpapaalala sa atin kung ano yung dapat natin gawin mula ng ginawa ni Kristo, yung katwiran iyon na ibinigay niya po sa atin. Imputed po yan. Wala po tayong sariling katwiran. Amin po ba? Lahat po tayo ay liko. Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay napawalang sala. Yan po yung nilupig ng Diyos. Amen po ba? So wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Na kung saan tayo po ay, alam niyo po ba yung sinasabi po rito, lahat ng mga nagkasala, merong pagkakasala dahil merong kautusan. Noong unang panahon, kapag ikaw ay hindi nakasunod sa kautusan, mamamatay ka. Kasi hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ito po yung pangalawang K na nilupig ng ating Panginoon. Kamatayan. Alam niyo po ba dahil sa kasalanan, tayo po yung mamamatay? Romans chapter 3 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tandaan po natin, ang taong nabubuhay sa kasalanan, patay po yan. Patay yan espiritual, at pagdating ng panahon, mamamatay ka pisikal, mamamatay ka rin sa kabilang buhay, doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapag hindi natin naranasan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pero salamat po sa Panginoon, muling nabuhay si Kristo. Amen po ba? Kaya tingnan po ninyo. Sabi po rito sa verse 20 hanggang 22. Ngunit sa katunayan si Kristo'y muling binuhay, balik tayo dun sa kanila. Sa kamatayan. Sa point number 2. Unang K, ano po yung nilupig ng ating Panginoon? Kasalanan. Pangalawa, kamatayan. So sabi rito sa verse 20, ngunit sa katunayan si Kristo'y muling binuhay, at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Verse 21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Si Adan yung sinasabi. At yung pangalawang tao na sinasabi dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao. Verse 22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Tingnan po ninyo, once na tayo po ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, magsisimula pong mabuhay. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Ako ang buhay. John 11:25. Ako ang buhay at muling pagkabuhay, at sino mang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So ito po yung nilupig ng ating Panginoon, yung kamatayan. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yung kabayaran ng kasalanan ay inako na ng ating Panginoon, na dapat sana ikaw at ako ay mamamatay doon sa impyerno. Mamamatay tayo physical, mamamatay din tayo spiritual. Dalawang kamatayan ang mararanasan ng taong hindi kumikilala at walang kaugnayan kay Kristo. Kung hindi tayo magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo sa daigdig na ito natin ginagalawan, wala kang buhay na mabuli. Hindi mo mararanasan yan, pero salamat sa Panginoon. Dahil sa kanyang kamatay sa krus at siya'y muling nabuhay, nilupig niya ang kamatayan. Amen po ba? So hindi na po tayo mamamatay. Bakit? Kasi meron po tayong kaugnayan kay Kristo.
Pero kapag tayo po ay walang kaugnayan kay Kristo, 100%, sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, minsan lamang itinagda sa isang tao mamatay at pagkatapos nito'y paghuhukom, uhukuman ka kung saan ka talaga pupunta. Kapag wala kang kaugnayan kay Kristo habang ikaw ay nandito sa lupa. Kaya, sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala rin dati niyang pagkatao. Ano yung dating pagkatao? Makasalanan. Ano yung dating pagkatao niya? Dahil sa kasalanan, mamamatay tayo spiritual. So tingnan niyo, kapag nagkaroon ng kaugnayan ng isang tao, tinanggap natin ang muling pagkabuhay. Kaya nilupig ng ating Panginoon yung kamatayan. Amen po ba? So sabihin niyo sa katabi niyo, buhay ka, kapatid. So wala tayong takot. Maraming tao na natatakot po silang mamatay. Amen po ba? Maraming tao takot mamatay. Sino rito takot mamatay? Taas ang kamay. Natatakot kayong mamatay? Oo. Huwag kayong matakot mamatay. Kasi bakit? Sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen po ba? So huwag kayong matakot mamatay. Bakit? Pakinabang po yan kasi pagdating natin sa kabilang buhay, ay mas magandang buhay doon kesa dito. Dito puro, ayan, nararanasan natin yung ang init. Doon hindi ka napapawisan. Doon hindi ka naiiyak. Doon hindi ka na mahihirapan. Doon wala nang sama ng loob. Kundi araw-araw masaya tayo sa piling ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tingnan mo ninyo, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan, kaya buhay na buhay ang Kristiyano. Kaya totoo po yung inaawit ng mga unang mga Kristiyano noon, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Ngayon kantahin mo yun, parang wala lang. Pero alam niyo po ba, nung inaawit natin yun, nung unang makakilala ko, grabe. Kasi naranasan ko yung buhay na tinanggap ko mula kay Kristo. Kaya kapag ginamit mo yun, talagang buhay talaga eh. Pero noon, nung wala pa akong kaugnayan kay Kristo, nakikita ko yung mga gumapalakpak. Saan natopak itong mga tao ito? Mga baliw. Hindi ko pala alam, ako rin pala ay masasabihan din baliw. Amen. Kaya, salamat. Ano yung pangalawa na nilupig ni Kristo? 3 K. Una, kasalanan. Nilupig niya ang kasalanan. Pangalawa, kamatayan. Pangatlo, kapangyarihan ni Satanas. Alam niyo po ba na tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas? Sinusunod po natin kung anong gusto niya. Noong hindi pa tayo kumikilala kay Kristo. Amen po ba? Meron po bang sumusunod kay Satanas dito? Meron po ba? Kapag kasi Satanas ang sinusunod natin, wala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag hindi mo sinusunod ang kapangyarihan ng Diyos, ang sinusunod mo ay ang kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin niyan, lahat ng gusto ni Satanas, ano ba yung gusto ni Satanas? Gumawa ng hindi kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ano yun? Kasalanan. Kapansin-pansin sa isang taong walang kaugnayan kay Kristo, pag gumawa ng kasalanan, wala lang. Wala lang. Subukan mo magmura. Pag wala kang kaugnayan kay Kristo, magmura ka. Ako noon, pagka kwentuhan namin, yung kwentuhan, tsinta ka naman. Ganun lang yun. Pero mura, minumura ko yung kaharap ko. Bali wala lang yun. Pero nung nagkaroon ako ng personal na ugnayan kay Kristo, nalaman ko kapag nagmumura ka, pag sinabi mong ulul sa kapwa mo ay isang pagkakasala ng pagpatay.
Tingnan ninyo. Kapag walang kaugnayan ng isang tao, parang yung mga simpleng mga kasalanan sa isip mo o yung ginagawa natin, parang okay lang na gumawa ng kasalanan. Kasi bakit? Wala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, okay lang kapag ikaw ay gumawa ng masama. Tingnan niyo yung mga taong nagnanakaw. Yung mga taong pumapatay ng gano'n na lamang. Wala ko sila sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Tandaan po ninyo ang mga Kristiyano pag nagkaroon ka ng kaugnayan kay Kristo, tayo po ay merong pag-ibig. Imbis na magiganti ka, dahil nasa ilalim ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka magiganti. Kahit masama ginawa sa iyo ng iba. Bakit? Si Kristo, anong ginawa sa kanya nung nandito sa lupa? Hindi ba inalimura? Hindi ba pinaglaruan siya ng mga Romanong sundalo? Hindi ba tinuya-tuya siya nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo? Kaya nga nung nakapako sa krus si Kristo, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinapunin niyo yun. Imbis na gawin ng Panginoon sa mga taong tumuya-tuya sa Kanya, lahat ng taong pinagaling ng ating Panginoon noong panahon niya, lahat ng tumamasa ng kapangyarihan ng ating Panginoon na susunod nandito sa lupa, lahat yun, sila rin yung nagpapako sa krus. Nagsigawan sila ng ipapo siya sa krus, samantalang nung palaspas, lahat sila, Hosana, Hosana! Pero nung ang ating Panginoon sa Kristo ay bumubuhat ng ano, lahat yun. Kasama po tayo doon. Ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, lahat ng kasalanan ay ginagawa. Tingnan po ninyo, ano po ba yung mga kasalanan na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas? Tingnan po ninyo yung sinasabi po sa Galatia 5. Gusto ko lamang pong makita natin ito, na ito yung nilupig ng ating Panginoon, yung kapangyarihan ni Satanas. Talatang 19. Ang sabi po rito, hindi may kakila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. So mapapansin niyo, tingnan po ninyo pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. So ang taong wala sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos ay mahalay. Ang taong wala sa kapangyarihan ng Diyos ay mapakiapid. Ang taong wala sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ay malaswa ang buhay. Ano ba? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yung mga Diyos-Diyosan ng ribulto na tinutukoy po rito, kundi yung Diyos mo na ikaw ang nasusunod o yung mga material na bagay o ano paman na Diyos na sinusunod natin imbis na ang Diyos. Amin po ba? Kaya kung mapapansin po natin, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito yung mas mahalaga sa'yo, mas number one sa'yo. Ngayon, tanungin ko po kayo, sino pong number one natin? Sasabihin natin, number one ko asawa ko. Hindi. Ako number 2 lang ang asawa ko. Amen po ba? Bakit? Number 1 ko si Kristo. Ang Diyos. Number 2 lang po yung asawa natin. Number 3 lang yung ating mga anak. Number 3 lang yung mga possession natin. Number 4 lang yung karir. Ibig sabihin, walang hihigit sa Diyos. Kaya nga sinasabi ng Matthew 22, verse 37 to 38, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ibig sabihin, buong puso yan. Hindi pwedeng kalahati lang ibigay mo sa Diyos. 100%. Kaya kung magbibigay ka ng panahon sa Diyos, kalahati lang, hindi yun ang gusto ng Diyos. Dapat 100%. Kung magkakaloob ka sa Panginoon, dapat 100%, hindi yung tingi-tingi lang. Kung mapapansin ninyo yung isang pulubi, nagkaloob siya, yun na lang yung ikabubuhay niya. Illustration ng ating Panginoon na anuman yung mahalaga sa buhay mo,
ay kaya mong higitan dahil sa Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi mahalaga ang mga bagay na meron tayo ngayon. Kapag wala si Kristo, walang saysay po yan. Amen? Magaling ka ngayon. Lahat ng karunungan na meron ka, walang kwenta yan. Kapag wala si Kristo. Dapat number 1 palagi si Kristo. Aanhin mo. Sabi nga ng Mark chapter 8 verse 35, sabi niya, 38. Sabi niya, anong mapapala na isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa daigdig kung ang kahit sa isang kaluluwa niya ay mapapahamak. Okay, so balik po tayo dito. Pagsamba sa Diyos ang pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman. So tingnan po ninyo yan. Yan po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Pagkakampi-kampi. O, sino po rito yung mahilig kampi-kampi? Hindi po kagustuhan ng Diyos yun. Kapag ka mali o nakikita mong mali yung kaibigan mo at nagsusumbong sa'yo, o anak mo o kapatid mo o kahit sino man, pag nagsusumbong sa'yo at nakita mong mali, huwag mong kampihan. Kahit nanay mo ba yan, huwag mong kampihan. Pag mali siya o kahit anak mo, huwag mong kampihan. Kasi hindi yun sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Amin po ba? Madalas kapag ka yan, dahil kamag-anak mo, kakampihan mo, kamag-anak mo, hindi. Dapat hindi ganoon. At pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya. O ito po yung mga talagang parang wala nang bukas. Ay! Pare! Tagay pa! Meron pa tayo. Saya tayo! Tapos magkahatiran niya, pare, hatid kita. Hindi, hatid kita. Pag nasa bahay na, ay hindi pare, hatid kita. Ihatid din naman siya ulit hanggang sa maghatiran na lang sila. Diba? Doon sila masaya eh. Pero hindi nila alam, nahihirapan yung katawan nila. Sino po nakaranas ng gano'n, nag-ahatira pag lasing? Meron po ba? Walang taros na pagsasaya. Akala nyo ba na yun lang paglalasing, yung walang taros ng pagsasaya? Lahat ng layaw sa katawan natin na parang gusto mo masaya ka palagi doon. Kung saan ka masaya, sige, suportahan ka. Hindi po gano'n ang Diyos. Amen po ba? Hindi gano'n ang Diyos. Testingin natin, ano po ba yung issue ngayon sa panahon natin ngayon? Social media. Lalo na, matanda, bata, matanda. Pagka na ano yan, ang saya-saya niya. Masaya yan. Tanungin ko kayo diyan sa side nito. Masaya ba kayo sa social media? Yes or no? Yes. Ayaw niyo sumagot. Ako na lang sasagot. Masaya ba kayo sa social media? Yes or no? Yes! Masaya ba kayo sa social media? Yes or no? Yes! Dito po, masaya ba kayo sa social media? Yes or no? Yes! Yung iba, no. Yung iba, half-half. Sabi nila, half-half, medya-medya. Pero ang katunayan niyan, kapag ikaw ay parang naramdaman mo na nasisiya ka, hindi mo mamamalayan yung oras mo, puyat ka. Kinabukasan niyan, wala ka sa sa tamang kilos ng katawan. Kasi bakit? Mahina ang iyong katawan. Yung utak natin, walang tamang direksyon yan. Walang tamang disposisyon yan. Kapag ka puyat. Amen? Amen po ba? Yan ang epekto niyan. Ano pa? Maraming mga bagay na kung saan tayo po ay masaya. Materialistic. Sino po rito ang materialistic? Masaya kapag ka laging may bago. Yan. Pag puro bago, grabe ang talagang ingat na ingat yung pagbago. Pag luma na, wala na, hindi na pinapansin. Materialistic.
Gusto mo lahat ng bagay meron ka. Hindi po ganun ang Diyos. Sabi ng Hebrew chapter 13 verse 5, makontento kayo kung anong meron kayo. Huwag kayong magmukhang salapi, sabi ng Bible. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni... Ano po nakasulat? Ayun, no? Huwag tayong magmukhang salapi. Makontento ka kung anong meron tayo. Amen po ba? Binigyan ka ng ganito. Pagyamanin mo yan. Amen po ba? Ano man ang meron tayo na ibinigay ng Diyos, pagyamanin natin. Kasi kasalanan yan, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ni Satanas. Ano po yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, meron pong lust of the flesh. Ito po yung tinutukoy ko. Lust of the eyes, lahat ng mga gusto mong makita, gusto mo, makuha mo. Lust of the eyes yun. Gusto mo makuha mo lahat ng pera, gusto mo makuha mo yung mga magagandang lalaki, gusto mo makuha mo yung mga magagandang babae, gusto mo lahat ng material na bagay, makuha mo. Pride of life. Ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, ma-pride po yan. Amen po ba? Ma-pride yan. Pero kapag ikaw at ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon, kaya nga nilupin ng Diyos yung kapangyarihan ni Satanas eh. Alam niyo po ba na ang isang taong may kaugnayan na kay Kristo, mapagpakumbaba, mapagmahal, mapagmalasakit. Hindi po yan makasarili. Laging ang kapakanan ng iba ang kanyang iniisip. Amen po ba? Yun po ang ginawa ng Panginoon. Kaya po sa buhay ng bawat isa po sa atin, alam niyo po ba na kapag ganito na po ang nararamdaman natin, na pakiramdam natin na parang baliwala na sa iyo lahat ng mga bagay na yung gustong-gusto ng sanlibutan. Pero dahil tayo po ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng Kristo ni Satanas, tayo po ay malayan. Amen po ba? Kaya, tingnan po ninyo, mula nang si Kristo ay muling nabuhay, tingnan po niyo sa verse 24 hanggang verse 28. Sabi po rito, balik natin doon. At darating ang wakas kapag inaibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kauli-uliang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Kaya tingnan po ninyo, ang taong nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, nilupig niya ang lahat ng mga kapangyarihan. Pati yung kapangyarihan ni Satanas. At kapag dumating na yung takdang panahon na ang Diyos ay maghahari sa lahat ng mga kaharian. So, maging ang ating Panginoong Jesucristo ay mapapailalim doon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Pero lahat ng kapangyarihan ngayon ay nilupig na ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa dumating yung panahon sa kanyang muling pagkabuhay, yung pong kamatayan, ang kahuli-hulihang lulupigin ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi bakit? Lahat po tayo ay muling bubuhayin pag nakita na natin siya ng mukhaan. Amen po ba? Sa second coming of Christ, lahat po, mauuna pong bubuhayin yung mga namatay na.
Kapag bumalik si Kristo, lahat ng mga namatay, bubuhayin nyo, kahit saan sila namatay. Saan man na nailagay yung kanilang katawang lupa, bubuhayin muli yon. At tayo pong buhay, saka pa tayo kukunin ng Diyos. Kaya doon, nilupig ng ating Panginoon yung kapangyarihan ni Satanas. Kaya sa buhay po natin, tingnan po ninyo, gusto ko pong makita po natin yung kahalagahan po ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kung nakita po natin yung ginawa ng ating Panginoon, ano po yun, yung nilupig niya? Unang K, kasalanan. Pangalawa, kamatayan. Pangatlo, kapangyarihan ni Satanas. So wala na tayo sa kapangyarihan ni Satanas. So maging si Satanas kaya mong utusan. Amen po ba? Kaya mong palayasin yan. Hindi tayo ang susunod sa Kanya. Ngayon, ito po yung importance ng muling pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo. 3 P. Para madaling unawain. 3 P. Una, pananampalataya. Okay? Sinasabi po diyan, wala pong kwenta yung ating pananampalataya kapag hindi muling nabuhay si Kristo. Sabi po rito, sa verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito, ngunit matatag ninyong pinangahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. So sa verse 12, tingnan po ninyo yung sa verse 12. Pakita mo nga yung 1 Corinthians 15 verse 12. Verse 14. 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Tingnan po ninyo yung pananampalataya. Okay? Walang kwenta ang pananampalatayang meron tayo kung hindi muling nabuhay si Kristo. Kaya mahalaga po na makita po ninyo ito At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangarap at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi muling binuhay si Kristo, lahat ng pananampalataya meron ng tao, walang kabuluhan, walang kwenta. O nananampalataya ka lang pero walang kwenta. Pero lahat ng mga kumikilala kay Kristo, na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay, yung pananampalatayang meron ka sa Diyos ay may kabuluhan. Kaya ito po yung importansya ng kamatayan at muling, ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Amin po ba? Naintindihan po natin? Yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ito po yung magbibigay sa atin ng linaw na tayo po ay talagang merong totoong pananampalataya. Amin po ba? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon kasi meron na tayong totoong pananampalataya. Pangalawang P, na kung saan ito po ay importansya o kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pangangaral. Tandaan po ninyo kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kwenta yung ipinapangaral ko ngayon. Hindi totoo. Huwag na ninyong paniwalaan kung hindi muling nabuhay si Kristo. Kaya tingnan po ninyo sa verse 12 hanggang 14. Ang muling pagkabuhay ng mga patay, ngayon kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Verse 13. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Verse 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Maging si Apostol Pablo. Sinasabi ng Apostol Pablo, walang kwenta yung pangangaral namin kung hindi muling nabuhay si Kristo. Kaya nga po, yung importansya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa pangangaral, mahalaga po ito. Alam niyo po ba na ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao ay yung pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan? Romans chapter 1 verse 16 and Romans chapter 10 verse 17, sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung pangangaral ng salita ng Diyos, nagsisimula ang pananampalataya. Kaya nga kapag tayo po ay nangangaral
at pinaniniwalaan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, makabuluhan po yan. Kayo po ay nakikinig sa makabuluhang Ebanghelyo ni Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Panghuli, at matatapos na po tayo, paglilingkod. Ito po yung ikatlong kahalagahan o importansya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na si Apostol Pablo, sabi niya rito sa verse 8 hanggang 10. Verse 8 hanggang 10. Sabi rito, sa kauli-ulihay, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat dapat tawagin isang apostol. Siya po ay naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging apostol. Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Verse 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niya ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Tingnan po ninyo, sa paglilingkod, alam niyo po ba na walang kwenta yung paglilingkod na ginagawa natin kung hindi nabuhay ng muli si Kristo? Yung binigay ni Brother Alvin na, pangkisame, walang kwenta yan kung hindi nabuhay ng muli si Kristo. Yung ginagawa kong paglilingkod, walang kwenta yan. Yung lahat ng ginagawa ng mga aseret, lahat ng mga ministers, lahat ng yan ay walang kwenta kung hindi muling nabuhay si Kristo. Kaya nga po, sabi po ng verse 58, tingnan po ninyo. Verse 58. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Bakit? Kasi meron na pong kabuluhan yung paglilingkod natin na ginagawa. Hindi mo sayang. Amen? Kaya nga ito po yung importansya na naintindihan mo yung ginagawa mo. Hindi ka naglilingkod sa Diyos nang wala lang. Pero dahil naniwala ka na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, tayo po ay merong kabuluhan ang pananampalataya, yung pangangaral na kung saan naririnig natin, at maging yung paglilingkod na ginagawa natin ay may kabuluhan dahil si Kristo'y muling nabuhay. Kaya kung iniisip ng iba yung paglilingkod, parang pagod lang. Parang yung iniisip ng iba, pagka tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos, parang hindi pinapansin ng iba. Hindi pansinin ng iba, pero ang Diyos pinapansin din. Amen po ba? So lahat ng bagay na yan, dahil meron tayong kaugnayan kay Kristo, tayo po ay merong kabuluhan ang lahat ng ito. Kaya, yung pananampalataya, yung pangangaral na naririnig po ninyo, at maging yung paglilingkod na ginagawa po natin, lahat po yan ay may kabuluhan. Amen? Pero kung hindi siya nabuhay ng muli, lahat ng yan ay walang saysay. Sa pagtatapos, ang pagkabuhay ni Jesus ay pag-asa sa mga sumasampalataya sa Kanya. Bakit? Sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, nakarito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So yung taong naniniwala kay Kristo, may pag-asa. Amen po ba? So habang buhay, may pag-unlad. Joke lang po. May pag-asa. Okay? May pag-asa. Sa verse 51 and hanggang verse 57, gusto ko pong makita po natin itong verse na ito. Sabi nito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhan.
So meron pong ilan sa atin, pag inabot tayo ng Diyos, hindi na po tayo mamamatay physical. Kaya, isa lang ang kamatayan ang mararanasan ng iba, at yung iba walang mararanasan kamatayan. Physical. Tandaan niyo po, hindi lahat mamamatay physical ha. Pag inabot tayo ng rapture of the church. Okay? Ito po yung tandaan nyo, hindi lahat mamamatay physical. Hindi lahat. Pero meron na pong dalawa na hindi po nakaranas ng kamatayan. Sino po yon? Si Elijah at si Enoch. Si Esteban. Ay, si Enoch, tama si Enoch. Si Elijah at si Enoch. Hindi sila nakaranas ng kamatayan, physical. So tayo man, okay, balik mo doon sa verse. Next, babaguhin po tayo ng Diyos ha. Okay, next 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin, at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Ito pong physical na katawang ito pa rin po yung katawan na gagamitin ng Diyos. Kaya lang glorified body na. Amen? Wala na pong tigyawat yan. Oh, wala nang ano yan. Wala nang wrinkles. Oh, flawless na yan. Pagdating ng araw. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Next verse. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Next. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang katagumpayan. Ito yung kahuli-huli ang lulupigin ng ating Panginoon, kamatayan. Amen po ba? Pero tayo po ay, bilang tayo po ay kumilala na kay Kristo, spiritually, hindi na po tayo makakaranas ng kamatayan. Pero yung sinasabi ng Apostol Pablo na ito yung eksena na mararanasan natin na pag nakita na natin si Kristo, babaguhin po itong katawang lupang ito, hindi na siya mamamatay. Okay? Magiging glorified body na. Kaya, doon po magiging perfect na. Wala na po tayo doon sa proseso, kundi glorified body. So, after po ng sanctification, glorification na. Ito na po yan, yung sinasabi ni Apostol Pablo. Okay, next. Verse 55. Nasaan ang kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ang kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So salamat sa Panginoon dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nilupig niya yung sumpa. At tayo po'y wala na sa ilalim ng sumpa. Nilupig niya yung kapangyarihan ng kasalanan, yung kamatayan. At yung kamatayan, dahil sa kautusan, wala na rin po tayo sa ilalim ng kautusan. Noong unang panahon, kailangan mong magandog ng dugo, kailangan mong magandog ng mga alay. Ano yan? Lagi yan. Pag meron kang kasalanan, mag-aalay ka. Laging merong alay na dugo. Pero ngayon, isang beses lang ginawa ni Kristo. Hindi na mauulit yun. Kaya kung ikaw at ako'y sumampalataya kay Kristo, lahat ng kasalanan ay napatawad mo. Kaya salamat sa Panginoon. Verse 57. Next verse. Wala na? Ayan. Sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. The bottom line, dahil naintindihan na po natin yung 3K at yung isang 3K at 3P, so the bottom line, magpasalamat ka, ikaw ay meron ng katagumpayan kay Kristo. Amen po ba? Tagumpay na po tayo. Amen? Hindi na po tayo talunan. Dahil kay Kristo, yung muling pagkabuhay ng Kristo,
tayo po ay nagtagumpay na. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, hayaan natin, kilalanin mo si Kristo na namatay at sa ikatlong araw siya muli na buhay. Tingnan po ninyo yung kapangyarihan ng Diyos ay magmamanifest sa buhay natin. Sa lahat ng area ng buhay natin, hindi ka makakaranas ng kabiguan. Kasi sabi po ng Romans chapter 10 verse 11, pakita mo nga, dito na ako magwawakas. Lahat ng sumampalataya kay Kristo ay hindi mabibigo. Tingnan po ninyo, pakita mo nga, Romans chapter 10 verse 11. 10:11. Ayan. Wala ba yung mabibigo? Ang sino mang nananalig sa Kanya ay hindi mabibigo. Yung salin na yon, yan po, yun. Ayan. English Yung salin na mabibigo. Wala. Okay? Kasi dalawang salin po kasi yung meron yung, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Yung ibang salin, ang sino mang nananalig sa Kanya ay hindi mabibigo. Ayan, So, ibang salin yan. Pero, tandaan po ninyo, mga kapatid, tagumpay na po tayo. Maliwanag ang Biblia. Pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, hindi ka mapapahiya, hindi ka rin mabibigo. Tayo po ay tagumpay na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay isinama na sa parada ng tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay.